Magandang araw po sa lahat, lalo na sa aking mga kasamahan dito sa 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Welcome po sa ating salita ng Diyos, ating gabay. At ang topic po na tatalakayin ko sa bidyong ito ay tungkol po sa pagdadasal sa mga santo. Naayon po ba sa Biblia ang pagpapanalangin sa mga banal? Kaya unang-una po ang bidyong ito ay para po sa mga kasamahan kong Katoliko. At para naman sa aking mga kasama na hindi Katoliko, inaanyayahan ko po kayong panoorin niyo muna ang kabahagi ng bidyong ito na pinamagatang Gabay for Non-Catholic Viewers bago po ninyo ito panoorin. Maraming salamat po. Bakit nga po ba nagdadasal ang mga Katoliko sa mga banal? Unang-una po, gusto ko pong linawin na ang mga santo o banal ay hindi po itinuturing ng mga Katoliko na Diyos at hindi rin po itinuturo ng Santa Iglesia Katolika na ang mga banal o santo, kabilang na ang mahal na Birheng Maria ay Diyos. Kaya pag sinasabi po nating nagdadasal ang mga Katoliko sa mga banal o santo, hindi po nito ibig sabihin na sinasamba ng mga Katoliko ang mga santo at banal na Diyos o sa pamamaraan na nararapat lamang sa Diyos. Dahil ang mga Katoliko ay sumasamba sa iisang Diyos lamang, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya pag sinasabi natin nagdadasal ang mga Katoliko sa mga santo, ang ibig lamang sabihin nito ay ang mga Katoliko ay humihiling ng tulong, humihiling ng dasal na mga banal o mga santo, tulad ng paghiling natin minsan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakilala, na isama nila tayo sa kanilang dasal at panalangin o sa ating pagdadasal para po sa ating mga kaibigan, kakilala at kapamilya. Dahil sinabi po ni Apostol Santiago sa kanyang sulat chapter 5 verse 16 na ipanalangin ninyo ang isa't isa. At malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya mayroon pa bang mas matuwid pa kaysa mga banal at santo? Kaya hinihiling po natin ang dasal ng mga banal at ang mga santo dahil ang Biblia mismo ay nagsasabing malaki ang nagagawa ng kanilang panalangin. Ngunit ang maaring isa sa mga katanungan ng ating mga kapatid ay kung talaga bang naririnig ng mga santo ang ating mga dasal? Ang tugon po ay naririnig. Dahil sinabi po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Matthew chapter 24 verses 31 to 32 na tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa ang sinasabi ng Diyos sa inyo na ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang ibig lamang sabihin ng Panginoong Hesus na ang lahat ng nasa langit ay buhay. Sila ay nakibahagi ng buhay ng Diyos. At maaari nga po nating sabihin na ang kanilang buhay ay mas masagana at ganap kaysa ating buhay sa mundong ibabaw. At sinabi po din sa sulat sa mga Hebreo chapter 12 verse 1 na dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating mga kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Na dahil ginawa tayong kabahagi ng katawan ni Kristo, ng mystical body of Christ, kaya lahat tayo ay may kaugnayan sa isa't isa. At walang anuman at sinuman ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yun po ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Roma chapter 8 verses 38 to 39. Na kahit ang kamatayan ay hindi po makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya kahit ang ating mga kapatid na yumao, nananatili ang ating ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang ating Panginoong Hesus ay pwede naman sana niyang sabihin na ang pagpapanalangin sa isa't isa ay hindi na natin kailangan kung hindi natin kailangan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, tulad ng sinabi ni San Pablo at napakarami sa banal na kasulatan, kailangan nating ipanalangin ang isa't isa dahil ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng simbahan, sa lupa at sa langit, sa pamamagitan ng dasal ng iba. At isa po sa mahalagang batayan sa banal na kasulatan na naririnig ng mga banal ang ating mga panalangin dito sa lupa
ay mula po sa Pahayag chapter 5 verse 8 na nagpatira pa sa harap ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na mga pinuno. Ang bawat isa ay may dalang alpa at gintong mangkok na punong-puno ng mga insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Na sinasabi ditong ang mga 24 na mga pinuno at ang 4 na nilalang na buhay who represent the angels and saints in heaven ang nag-aalay ng mga panalangin ng mga banal sa sanlibutan. Na sila ang nagdadala sa mga panalangin ng mga tao dito sa mundo sa harap ng kordero. Kaya kung sila po ang nagdadala sa panalangin ng mga banal sa sanlibutan, paano po nila ito madadala kung hindi po nakakarating sa kanila? Paano po nila ito madadala sa harap ng kordero kung hindi nila malalaman? Ganon din po ang sinasabi ng Pahayag chapter 8 verses 3 to 5 na ang anghel ang nagdadala ng mga panalangin ng mga banal sa sanlibutan sa altar ng Diyos. Sinabi din po ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 15 verses 7 to 10 na gayon din naman magkaroon din ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na mga matuwid na hindi nangangailangang magsisi. At kaya kung ang isang babae din na may 10 salaping pilak at nawawala ang isa, ano ba ang kanyang gagawin? Hindi ba sisindihan niya ang ilawan at walisan ang buong bahay at hanaping mabuti ang nawawalang pilak hanggang ito'y kanyang mahanap? At kung kanyang mahanap, tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sasabihin niya sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nahanap ko na ang aking nawawalang salaping pilak. Gayon din naman, magkaroon din ng kagalakan ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kanyang kasalanan. Ngunit, papaano po makipagdiwang? Papaano po makisaya? Papaano po magdiwang ang mga anghel at mga banal sa langit kung hindi nila nalalaman kung ano ang nangyayari sa sanlibutan? Kumbaga, papaano po ng mga banal at mga anghel magdiwang dahil sa isang makasalanan dito sa mundo na tumalikod sa kanyang kasalanan kung hindi nila ito nalalaman? Kaya po, nalalaman po ng mga nasa langit at nakarating po sa kanila ang ating mga dasal at panalangin at sila mismo ayon sa Pahayag chapter 5 verse 8 at chapter 8 verses 3 to 5 ang nagdadala ng ating panalangin sa harap ng kordero, nagdadala ng ating panalangin sa altar ng Diyos. Kaya, ang ating mga dasal ay naririnig po ng mga banal. At ang pagdadasal sa mga banal ay hindi po sumasalungat, na lumalabag sa banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan mismo, ang sulat ni Santiago, chapter 5, verse 16 ay nagsasabing, ipanalangin ninyo ang isa't isa at malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Kaya mayroon pa bang mas matuwid pa sa mga banal at mga anghel? Ang pagpapanalangin sa mga banal at santo ay hindi po sumasalungat sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po ang salita ng Diyos, ito po ang ating gabay. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mga banal ng Diyos, hinihiling namin na ipanalangin niyo kami. Kaming lahat, lalo na ang makapanood sa videong ito at ang mga pinuno, kawal at kawani ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army at ang kanilang mga pamilya. Naway, tulungan niyo kaming matanggap namin ang mga biyayang kinakailangan namin upang aming matupad at makamit ang aming mga misyon sa buhay. Hinihiling namin ito kasama ang mga banal
at sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Makibahagi po sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagbahagi ng video ito. Maraming salamat po.